Unang-una, walang inagaw si Chin. Walang nang agaw. Okay? Ako, alam to ni tita, ako ang nagsabi kay tita, ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Hindi si Chin, ako, sa akin narinig ni tita una ang nangyari. Kasi pauwi ako noon, nakasalubong ko si tita Nagalit pa ako sa kanya. Ng building, sa tapat ng building, at ako ang mismo ang nagsabi kay tita. At sa sobrang bait po ni Chin, ang sinabi pa ni Chin sa akin, bakit mo ko inunahan kay mama? Yun po ang totoo. Kasi si Chin po, ayaw niya na magkagulo. Eh ako, hindi ko rin naman sinabi kay Chin na sasabihin ko kay tita, sa mami niya. Pero sinabi ko kasi yun ang tamang gawin. Matagal na tong issue na to, ang kukulit ng lahi nyo. Ako, nananahimik si Francine at ang pamilya niya, dinadamay nyo pa. Bakit ba kayo gigil na gigil sa kanila? Okay? Walang inagaw si Chin. Pumunta ako ng bahay ni Chin the next day para personal na humingi ng dispensa sa kung anong nangyari. At kung merong dapat sisihin dito, siguro ako. Because? Okay? Ako po. Kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yon at walang picture lang, gigigil ako sa inyo. Story lang, nag-trigger na ang lahat ng mga kung anong dapat. Hindi, pero kasi matrigger. Squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why tinawag tayong squad, right? Pero kasi makikitid yung utak ng iba eh. Makikitid kasi yung utak ng iba eh. So, yun. Lilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko, ayan. Seth Pedilin po. Walang inagaw si Francine. Okay? At hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil lang. So, lang po namin klaruhin, lalong-lalo ako. At huwag yung dinadamay yung family ko, lalo ang mga bata. Yep. Wag niyo po idamay yung mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamay niyo talaga, magiging. talaga. Sinipon naman ako. Yung etibac, dadalhin ko sa tapat ng bahay niyo. So, sana naman po malinaw na sa inyong lahat.